Hi guys! Welcome na naman po dito sa Makoy's Paradise. So ayun, ngayong araw ay bumabagyo pa rin. Pero kailangan pa rin nating pumunta dito sa farm. Dahil nga kailangan nating magpakain ng ating mga alaga. So actually medyo tinanghali na tayo ng punta dito. Dahil nga kanina ay sobrang lakas po ng ulan. Nag-umpisa po kaninang madaling araw. Actually gabi pa po siya mga ka-agri, nag-umpisa umulan. Kaya lang ang pinaka malakas na ano po ay kaninang madaling araw. So yung mga alaga natin ay naghihintay na, gutom na po sila. And bago po tayo magpapakain mga ka-agri ay kailangan po muna nating ikutan lahat ng ating mga alaga kung sila ba ay safe sa malakas na ulan kagabi. And sa mga alagang manok natin ay marami pa namang natirang sisiw. So actually marami nang namatay na sisiw mga ka-agri dahil nga po sa patuloy na pag-ulan. And itong ating mga native na baboy, ang dumi ng kanilang mga kulungan dahil nga sa hindi tayo nakapaglinis kahapon. So ayan po, namayat din po sila. So yung mga nandun mga ka-agri is yung katawan po ng saging. Nagpakain po tayo nung nakaraan ng saging. Yung bali yung pinakakatawan ng saging. So ikutan muna natin lahat mga ka-agri. Yung mga alaga nating pato ay naghihintay na rin. Mga baboy maingay na. So ganun talaga mga ka-agri dahil tanghali na tayo nakapunta. Pasira na rin po itong ano natin, dating range ng ating mga alagang heritage chickens. So wala na po tayong heritage chickens ngayon mga ka-agri. Binenta na po natin lahat. So ipatong lang muna natin dyan yung mais kasi gutom na yung ating mga alaga. So yung dalawang baboy natin dito parang namayat din itong ating boar. Pero makaka-recover din yan mga ka-agri dahil nga ano lang siguro yan, nabitin lang sa pagkain nitong mga nakarang araw. So dito sa area na to is okay naman. Wala namang direct effect na ano yung bagyo sa atin. Dahil nga sa hindi naman ganun kalakas yung hangin at ulan. So ito po yung mga panabong natin. Bali meron tayong isang talisay and yung inahin. So hindi pa nangingitlog mga ka-agri. So dito mayroon tayong naglilimlim yung ulikba. So hindi na natin baka ma-disturb. Excuse me po. Kahit tayo po ay inuubo na rin mga ka-agri. And dito nandito yung buntis nating kambing. Itatali natin mamaya para makakain naman. So maganda naman at wala nang masyadong ulan. Medyo makakakain to ng maayos. So kahapon ay nagkumpay tayo, dinamihan natin yung kumpay para naman kahit na umuulan ay may makain sila. And yung ibang kambing natin is nandito. So kung naalala nyo po si Brando dati, ito na po mga ka-agri. Napakalaki na po ng sungay niya and napakaganda ng tindig niya. Ibibenta sana namin to mga ka-agri, kaya lang sabi ni Mrs. ay wag na dahil ito lang yung natirang anak na nabuhay nung December mga ka-agri. Yan, ito yung mga inahin natin. So 6 na lang po yung natitirang kambing natin mga ka-agri. So ang gagawin natin sa ngayon is papakawalan muna natin. So itong isa parang hindi maganda yung ano niya, nakataas yung mga balahibo. So pakawalan muna natin sila mga ka-agri, tapos magkukumpay tayo. So ito po yung epekto ng bagyo dito mga ka-agri. Kawawa talaga yung mga alaga natin. So yung mga tupa nasa taas na. And magkukumpay pa rin tayo mga ka-agri para hindi naman kawawa itong ating mga alaga. So ayos naman itong ating mga alaga dito sa farm. Hindi naman sila naapektuhan mga ka-agri. So hindi po gaya dun sa kabilang area natin na marami pong
nagkasipon na manok. And mayroon din tayo ditong tatlong mga inahin na pinapalaki. So gagawin po natin yung breeders dun sa kabilang area. And ayun, sobrang maputik ngayon dito sa area mga ka-agri. So yun ang epekto ng bagyo sa atin. So yun lang po yung may update natin ngayong araw mga ka-agri. And sana yung bagyo is umalis na para naman makabalik na ulit tayo sa ating pagtatrabaho.